simulan na natin ang ika-31 istorya. At habang hawak-hawak si Raven ni Isla, nasambit ni Raven ang pangalan nito. At pagkatapos ng ilang sandali, binitawan siya ni Isla. Kung saan habang ito ay patuloy na nakaupo sa sahig, nasambit ni Isla na siya ay kumikilos ng kakaiba sa karaniwan nitong sarili. At dagdag pa ni Isla, ito ay kanyang naramdaman simula nang sila ay pumunta sa Sisak. At makikita natin na patuloy pa rin na natitigilan si Raven. At nasambit ni Isla kay Raven na mayroon gumugulo sa isip nito simula nang sila ay dumating sa lupain na ito. At dagdag pa ni Isla, siya rin ay maraming iniisip tungkol dito. Kung saan habang patuloy na nakaupo si Raven sa sahig, napaisip na lang siya kung ano ito. At malungkot na nasambit ni Isla, ang bulok na lugar na Sisak at ang kinalakihan niyang lugar, ang lupain ng Valvas ay tunay na magkatulad. At nasambit ni Isla na ang Valvas ay isang teritoryo na binubuo ng magkakasamang mga lupain. At dahil dito, ito ay isang lugar na puno ng walang katapusang mga digmaan. At dagdag pa nito, dahil sa walang kabusugang kasakiman at katigasan ng ulo ng mga lord ng mga teritoryo. Hindi mabilang na mga tao at sundalo ang naging sakripisyo gaya ng kasalukuyang lugar ng Sisak. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Isla, nagpatuloy lang si Raven sa pagtingin sa kanya. At nakayuko at malungkot na nasambit ni Isla na sa bawat pagpatay nito sa kanyang mga kalaban ng paisa-isa, unti-unti rin na nawawala ang dahilan niya para lumaban. At sa huli, naisipan niyang umalis. At humigpit ang kanyang pagkahawak sa kanyang mga sandata, at nasambit nito, na wala ang kagustuhan ko na mabuhay bilang isang knight ng Valvas. Hanggang sa ikaw ay nakilala ko, Pendragon. Wika nito habang tinititigan si Raven sa kanyang mga mata. At dahil dito, ito ay labis na ikinabigla ni Raven. At dagdag pa ni Isla, habang nakatingin ito kay Raven, gaya ng sinabi mo matapos ang ating laban. Ako ay iyong espada, at ikaw ay ang aking lord, subalit hindi ibig sabihin nito hindi tayo magkatulad. Kung saan makikita natin ang nakaraan noong si Isla ay natalo sa kanilang laban at ito ay lumuhod para magsilbi sa nanalo. Nang bigla na lang si Isla na nagulat, ito ay dahil si Eren ay lumuhod din sa kanyang harapan. At nasambit ni Eren na sila ay magkapareho at ang naiiba lang sa kanila ay ang kanilang tungkulin. At nasambit ni Isla kay Raven na matapos niya itong matalo ng lubusan at dahil sa pagsabi nito ng mga ganoong bagay pagkatapos, si Raven pa lang ang unang nakakagawa nito. Kung saan kinuha ni Isla ang kanyang isang espada sa baywang, at tinusok niya ito sa sahig at siya ay lumuhod sa harap ni Raven. Kung saan habang nakatitig si Isla kay Raven, nasambit nito, iyon ang dahilan kung bakit ako, si Elken Isla, ay sumumpa na maging iyong espada. Kung saan dahil dito, ang dalawa ay nagkatitigan ng ilang sandali. At pagkalipas din ng ilang saglit, umiwas ng tingin si Raven at nasambit nito na kahit ganoon pa, ito ay ayos na. At naisip nito na ang pamilya ng mga Valt at si Raven Valt ay hindi na nabubuhay, kung saan siya ay napapikit at napakagat sa kanyang ngipin. At dahil sa nasambit ni Raven, hinawakan siya at sinigawan ni Isla. Pendragon, wika nito, subalit hindi ito pinapansin ni Raven at parang wala lang ito sa kanyang sarili. At dahil hindi si Isla pinapansin ni Raven, siya ay napahinto at napaisip ng ilang sandali. Kung saan pagkatapos ay sumigaw ito sa unang pagkakataon ng pangalan nitong Raven, kung saan dahil sa narinig ni Raven, nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkabigla. Siya rin ay agad na napalingon at napatingin kay Isla, kung saan makikita din natin na nakatitig din sa kanya si Isla ng may seryosong mukha. At habang hawak-hawak ni Isla si Raven, nasambit ni Isla na sa maulan na araw na iyon ay mayroong nangyari at hindi niya alam kung ano. At dagdag pa ni Isla, habang patuloy na nakahawak kay Raven, na hindi niya alam kung anong klase ng relasyon ang mayroon siya sa pamilya ng mga Valt. Subalit alam niya na ang pamilya ng Valt lamang ang tanging pamilya na pinrotektahan ang kanilang mga tao sa nabubulok na lugar na ito. At nasambit din ni Isla na narinig niya na sila ay mga mapagmalaking mandirigma. At dagdag pa ni Isla na siya din sa mga oras na iyon. Kung saan naalala nito ang mga oras na inagaw ni Eren ang lahat ng atensyon ng mga Centaur papunta sa kanya. At nasambit ni Isla kay Raven noong pinili niya na lumaban mag-isa laban sa hukbo ng mga Centaur, naramdaman niya din ang parehong bagay kay Raven gaya ng mga Valt. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Isla, nanlaki muli ang mga mata ni Raven. At napalingon si Isla kay Sol,
at nasambit nito kay Raven na hayaan niya itong muli na makasakay sa Griffin na ipinagkaloob ni Saul sa kanya. Kung saan nabigla si Saul sa hiniling ni Isla. At habang hawak-hawak ni Isla ang kwelyo ni Raven, bigla na lang hinila ni Isla si Raven papunta at papalapit sa kanyang mukha at tinitigan niya ito sa kanyang mga mata. Kung saan nasambit ni Isla, ikaw si Eren Pendragon. At ikaw ay may kapangyarihan na baguhin ang mundo. At may seryosong mukha na nasambit ni Isla na kaya niyang baguhin kahit pa ang bulok na lupain ng sisak na ito. Subalit parang wala pa din si Raven sa kanyang sarili kaya wala itong may naisagot. At habang patuloy na hawak-hawak ni Isla si Raven, naisip ni Raven na kahit pa ang pamilya ng Vault ay hindi na nabubuhay. Ang kanilang layunin ay nananatili pa din sa loob ng kanyang puso. Kung saan naalala nito ang mga mabubuting ginawa ng kanyang pamilya, sa pagsagip sa kanilang mga tao sa mga demonyo, kung saan makikita natin na ibinubuwis ng pamilya ng Vault ang kanilang mga sarili para puksain ang lahat ng mga demonyo para sa kaligtasan ng lahat ng kanilang mga tauhan. At ang kanyang magandang bagay na ginawa, kung saan sinagip niya ang isang batang orc sa kalaban na Centaur. At ang mga oras na nakipaglaban nito kay Teleo at sinagip si Luna. At ang mga oras din na sinagip at pinalaya niya ang kanyang mga tao sa pagkabihag sa mga mersenaryo sa isang bayan sa kanilang teritoryo. At bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan makikita natin si Isla na umaakma para suntukin si Raven, at natanong nito kung hanggang kailan niya iiwan ang kanyang espada para mabulok. At dahil hindi sumasagot si Raven, nagpakawala si Isla ng isang malakas na suntok at pag-alit na nasambit niya kay Raven na hindi niya ito mapapatawad. At dahil sa lakas ng suntok na binitawan ni Isla, mayroong maliit na usok ang lumabas. At dahil sa kaganapang ito, si Saul ay natigilan sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin sa dalawa. At makikita naman natin si Isla na bigla na lang napahinto at nanlaki ang mga mata. Ito ay dahil ang kanyang ipinalabas na suntok ay hinarang ni Raven gamit ng kanyang kamay. At habang hawak-hawak ni Raven ang kamao ni Isla, napangiti ito at napatawa. Kung saan nagtaka si Isla at napatingin na lang kay Raven. At natutuwang nasambit ni Raven na may ngiti sa kanyang mukha, hindi ka nagsasalita ngayon ng kagaya ng karaniwan mong sarili Isla. Kung saan dahil sa biglang pagbalik ni Raven sa dati niyang sarili. Makikita din natin ang tuwa sa mukha ni Isla. At masaya din itong nasambit. Ikaw din, ang mukha mo ay kakaiba ngayon, Pendragon. At masaya din ito na sinagot ni Raven, hindi ko ito gusto na marinig galing sa iyo Isla. Kung saan ang dalawa ay napatawa ng malakas. At dahil sa mga kaganapang ito, si Saul ay napatingin na lang sa kanila habang ito ay natitigilan sa kanyang kinatatayuan. At pagkatapos ng ilang sandali, si Raven ay lumapit sa lamesa sa silid at kinuha nito ang tinapay. At habang hawak ang tinapay, si Raven ay umupo at tinawag si Saul. At nang kakainin na nito ang tinapay, nasambit niya kay Saul na ilabas ang dragon armor. Kung saan dahil sa kanyang nakikita at nasambit, makikita natin ang labis na saya at tuwa sa mukha ni Saul, kung saan ito ay naiiyak ng bahagya dahil sa pagbabalik ng dating Raven. At makikita natin sa labas ng bintana sa kanilang silid ang paghupa ng ulan at paglabas ng sinag ng araw. At lumipat tayo sa labas ng bar, kung saan makikita natin ang tatlong mga mersenaryo sa labas na nag-uusap. At nasambit ni Gus na ngayon siya ay hihinto sa pagsilbi kay Rov Tylan. At dagdag pa nito na si Raven ay malamang huminto na din dahil sa huli wala din namang mapapala sa pagtayo sa tabi ni Tylan. At napabuntong hininga si Jody at nasambit nito kay Skyla na si Tylan ay ginawa ang lord ng teritoryo na si Count Brescia na kanyang kalaban, kaya siya ay sumasang-ayon kay Gus. Nang bigla na lang may sumulpot na isang paa na mayroong suot na engrandeng sapatos. Kung saan si Jody ay agad itong napansin. At nasambit ng may suot ng engrandeng kagamitan, pinaghintay kita, Jody. Kung saan napasigaw si Jody ng pangalan ni Raven. At makikita natin na naagaw ang pansin ng tatlong mersenaryo, kung saan nanlalaki ang kanilang mga mata at napabukas sila ng kanilang mga bibig. Ito ay dahil sa kanilang harapan ay si Raven na mayroon ngayon suot na engrandeng kulay itim na mga kagamitan at kasama nito sa kanyang likuran si Isla at Saul. At nasambit ni Raven na sila ay pupunta na sa mansyon ni Tylan, kaya dalhin na nila ang mga kabayo. At bumalik tayo sa unang paglabas ni Raven, kung saan makikita natin ang engrandeng kulay itim na mga sapatos nito, ang engrandeng guantes at espada niyang kulay itim,
at ang kanyang engrandeng baluti na mayroong mamahaling bato sa gitna. At habang ito ay nakatayo sa harapan ng bar, ito ay napansin ng tatlong mersenaryo kung saan sila ay agad na napalingon at nanlaki ang mga mata at napabukas ng kanilang mga bibig. At habang papalapit si Raven, ay nasambit nito, "Pinaghintay kita, Jody." Kung saan habang natitigilan si Jody sa kanyang kinatatayuan, napaisip siya na ang presensya ni Raven ay labis na nag-iba at ito ngayon ay naging mas dakila kesa ng dati. At si Skyla naman ay namula ang pisngi dahil sa biglang pagbabago ni Raven. At si Gus naman ay napaisip na mayroon na siyang hindi mabilang na nakitang mga kagamitan na mayroong mataas na kalidad noong siya pa ay isang bandit, subalit hindi niya pa nakikita ang ganitong klase ng armor na may ganito kataas at kaganda na kalidad. Kaya natanong nito sa kanyang isipan kung si Raven nga ba talaga ay isang mersenaryo. At pagkalipas ng ilang segundo nasambit ni Raven na sila ay kaagad na pupunta sa mansyon ni Tylan, kaya kunin na nila ang mga kabayo. Subalit dahil sa nasambit ni Raven, nagulat ang mga mersenaryo kung saan napasigaw si Jody kung ano ang ibig niyang sabihin. At pasigaw din na natanong ni Jody kay Raven kung pinaplano niya ba na kumampi kay Rov Tylan. At natanong naman ni Skyla kay Raven kung hindi niya ba alam na si Tylan ay nagkaroon ng kaaway sa Lord ng teritoryo ng Sisak. At nasambit naman ni Gus na kahit sila ay sumama sa mga Tylan, wala silang makukuhang mabuti dito. At dagdag pa nito na bagkus ang nabubulok na pamilya na yon ay masusugpo. Subalit sinagot lang sila ni Raven na kung ganoon ba. At nasambit ni Raven na sa ngayon, ito ay magiging problema kung si Tylan ay mamamatay. Kung saan agad itong sumakay sa kanyang kabayo at nasambit nito sa tatlo na ito ay kanyang laban, kaya wala siyang intensyon na pilitin ang mga ito dito. At habang nakasakay si Raven sa kanyang kabayo, napalingon siya sa tatlo at nasambit niya, "Mag-ingat kayo, Jody, Gus, at Skyla." Kung saan pagkatapos niya itong masabi, agad nitong pinatakbo ang kanyang kabayo para agad na pumunta sa mansyon ng mga Tylan. At makikita din natin ang paghanda ni Saul at ni Isla sa kanilang mga kabayo para agad na sumabay kay Raven. Pero tinangka ni Jody na pigilan ang mga ito, kung saan natanong niya kay Isla kung siya ba ay seryoso. At dahil sa mga nasambit nito, napatingin na lang sa kanya si Isla. At pagkalipas ng ilang sandali, nasambit ni Isla na ako ay kanyang espada. Kung saan pagkatapos ay agad din na pinatakbo ni Isla at Saul ang kanilang sinasakyang kabayo para agad na sumunod kay Raven. At dahil sa agad na pag-alis ng grupo ng mga Pendragon, makikita natin na natigilan ang tatlong mersenaryo sa kanilang kinatatayuan. At pagkalipas ng ilang sandali, nanginginig na nasambit ni Skyla sa mga Pendragon na sila ay maghintay. Kung saan agad din itong tumalon sa kanyang kabayo at napasigaw ito na siya ay hintayin nila ni Elken at Raven. At dahil naman sa biglang ginawa ni Skyla, si Gus ay nagpalabas ng nakakatawang nagugulat na mukha at napasigaw siya kung ano ang ginagawa nito. At nasambit ni Gus na ang pulang babaeng iyon ay nababaliw na. At napabuntong hininga na nasambit ni Jody na sila ay may utang sa kanila pagkatapos ng pagpatay nila sa mga demonyo. Kung saan makikita na agad din sumakay si Jody sa kanyang kabayo. At ito ay labis din na ikinabigla ni Gus. At habang sakay si Jody ng kanyang kabayo, nasambit niya na mayroon siyang pakiramdam na kung maghihiwalay ang kanilang mga landas ngayon, paniguradong pagsisisihan nila ito. At agad din na sumunod si Jody sa kanila sakay ng kanyang kabayo, kung saan si Gus ay naiwan na nakatayo sa kanyang kinatatayuan. At habang ito ay nakatayo at nakatingin sa kanila habang paalis, si Gus ay nagpapalabas ng naiinip na mukha. At pagkatapos ng ilang sandali, pag-alit nitong nasambit habang sumasakay din sa kanyang kabayo, "Bahala na, at sila ay mga tanga." At pumunta naman tayo malapit sa teritoryo ng pamilya ng Tylan, habang sakay ng kanilang mga kabayo ang mga Pendragon. Makikita ang pag-apoy sa paligid ng teritoryo ni Rov Tylan, kung saan makikita natin ang mga tao na tumatakbo paalis sa kanilang mga nasusunog na bahay at lupain. At makikita din natin ang nag-iiyakan na mga bata sa nasusunog na lupain dahil sa pagkamatay ng kanilang magulang dahil ito ay nadaganan ng malaking bato galing sa nasusunog na bahay. At dahil sa nakikita ni Raven, ito ay napakagat ng kanyang ngipin. At dahil napansin siya ni Isla, natanong siya ni Isla, "Ano sa tingin mo ang mayroon sa alitan na ito, Pendragon?" Kung saan dahil sa tanong na ito, napatingin si Raven kay Isla. At pagkalipas ng ilang sandali,
Sinagot ito ni Raven na hindi kapanipaniwala para sa pamilya ng Brescia ang biglang pagpapahayag ng isang digmaan. At dagdag pa ni Raven na alam niya na ang mga sundalo ni Tylan ay nalilito din dahil dito. At nasambit din ni Raven na mayroong mataas na tsansa na mayroong nakikialam sa digmaang ito at ang tao na yun ay gustong burahin si Tylan. At dahil dito, napaisip si Raven na posible na ang tao na ito ay nasasangkot din sa pagtangkang asasinasyon sa unang prinsipe na si Sion Aragon. Posible ito na maging si Count Segunda o isang tao na mayroong mataas na posisyon. At habang sakay ng kanilang kabayo, napansin ni Raven si Isla na nagpapalabas ng seryosong mukha. At napansin din nito ang mahigpit na pagkahawak ni Isla sa kanyang mga sandata. At dahil dito, nasambit ni Raven na huwag siyang basta-basta na lang pumatay ng mga sundalo, kung saan ang laki ang mga mata ni Isla sa nasambit ni Raven. At dagdag pa ni Raven na ang mga sundalo ay sumusunod lamang sa utos ng kanilang Lord. Kung saan dahil sa mga sinabi ni Raven, napatingin sa kanya si Isla. At nang mapagtanto niya ang mga sinabi ni Raven, siya ay napangiti. At habang papalapit ang grupo ng mga Pendragon sa mansyon ni Rov Tylan, kung saan makikita natin na ito ay nasusunog. At si Raven at Isla ay bigla na lang nagulat at nanlaki ang mga mata dahil sa kanilang nakikita sa malayo. Ito ay dahil sa labas ng nasusunog na mansyon ng mga Tylan, mayroong napakaraming sundalo ng Brescia ang sumusugod dito para makapasok. At dahil sa dami ng mga sundalo ng pamilya ng Brescia sa mansyon, natanong ni Isla kay Raven kung sila ba ay huli na. At agad naman ito na sinagot ni Raven na hindi pa, dahil ang mga sundalo ng Brescia ay patuloy pa rin na umaatake. At naisip ni Raven na ang kilala niyang si Tylan ay matalino. At nasambit ni Raven na si Rov Tylan ay hindi isang uri ng tao na magiging sanhi ng pinsala sa kanyang sarili dahil sa kanyang pride, kaya't panigurado, siya ay nabubuhay pa. At dahil sa mga nagaganap, mas binilisan ng grupo ng Pendragon ang pagtakbo ng kanilang mga kabayo, at nasambit ni Raven na silang tatlo ay maghihiwa-hiwalay para hanapin si Rov Tylan. Nang bigla na lang silang may narinig na boses sa kanilang likuran. Hoy Elkan, wika ng boses kung saan ang grupo ng mga Pendragon ay agad na napalingon. Ang nasa kanilang likuran ay ang tatlong mga mersenaryo na sakay ng kanilang mga kabayo, kung saan si Skyla ay kumakaway sa kanila. At dahil sa pagdating ng tatlo, nasambit ni Raven na ang kanilang bilang ay mas lalong dumami. At nasambit nito kay Isla na ito ay inaasahan niya sa isang night ng Valvas, dahil nakuha ni Isla ang tiwala ng mga mersenaryo ng napakabilis. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Raven, napangiti na lang sa kanya si Isla. At napasigaw si Raven na sila ay magpatuloy, kung saan makikita ang agad na pagsugod ng grupo ng mga Pendragon. At agad din na pagsugod ng tatlong mersenaryo papunta sa mansyon. At sa labas ng nasusunog na mansyon ni Tylan, makikita ang pagpapatayan ng mga sundalo ni Tylan laban sa mga sumusugod na sundalo ng pamilya ng Brescia. Kung saan tinalo ni Raven ang nasusunog na bakod ng mansyon gamit ng kanyang kabayo para siya ay makapasok.